So yun, for today's video, mag-CBT tutorial po tayo. CBT cleaning tutorial and proper na pag-assemble at pag-dismantle ng mga pyesa ng ating CBT. So yun, stay tuned lang po sa Gawang Workshop. This is Ison. Alright. So yun mga ka-workshop, pinasok po ng baha yung CBT natin noong isang araw. Ito na itsura niya ngayon. So dapat magpalinis din kayo every time na mababaha kayo, kasi ganyan na magiging itsura ng panggilid nyo pag pinabayaan nyo lang siya. Once na pinasok siya ng tubig, magi-sliding siya, magkakaroon siya ng corrosion. Ayan, kinakalawang na siya. So update na lang mamaya. This is Gawang Workshop. Alright. So yun. Yan, dahil sa tubig baha, nagkaroon siya ng gas-gas. Yan. Kaya much better pag alam nyo hindi kaya ng motor nyo, huwag nyo na ilusong, dahil magkakaganto rin yung mga pulley nyo pag pinasok yung CBT nyo. Syempre yung baha, may halong mga buhangin yan, kaya nagkakaganto yung CBT. So yun, update. Tingnan natin yung bell. Ayan yung bell natin, oh, pinalawang, oh. Charan, goods pa naman, kailangan lang ng linis. Checking na rin tayo ng fly ball, bushing. Ito bagong unit lang to, 8K odo lang. Medyo iniingatan lang kasi bagong unit. 8K odo, pangsaktuhan lang sa CBT cleaning din. Yan, checking lahat. So yun, update na lang mamaya. This is Gawang Workshop. Alright. So yun, afternoon goods mga ka-workshop. The moment, yan, linis CBT tayo, nago tayo ng bahay. Ito yung personal na unit natin, bali dalawa yan. Ayun pa yung isa, nasa ulanan, pero may trapan naman. Yan. So yun, preparation muna tayo. Magda-dry clean tayo ng CBT. Dry clean muna tayo ng CBT para mamaya lubrication na lang, at saka therapy ng mga metal parts. Yun. Must be dapat
laging malinis. Dry cleaning po tayo. Simulan natin sa cover muna kasi itong cover, ayan, crankcase cover, meron siyang steel gasket. Yung steel gasket, lalagyan natin siya ng pandikit para hindi siya nasisira. Dikit na natin siya dito kasi yung iba napipilipit dahil pag binabaklas na iiwan. So yun, dry clean muna tayo bago tayo mag-proceed sa ano. Linis lang, dry clean. Kasi lagyan natin siya ng pandikit. Huwag nyo rin pala kalimutan mag-lubricate ng mga metal parts nyo pag magpapalinis kayo ng CVT. Depende, iba-iba kasi yung iba-iba ang technique ng mga mekaniko natin. Shoutout nga pala sa mga kamekaniko. Yan. Iba-iba man tayo ng technique pero isa lang hangarin, makatulong. Yan. Preparation tayo para mamaya salpakan na lang. Salpak na lang ng salpak. Function goods. Ayan. Sabon at tubig lang ang baon. Ayan. Kunin natin yung dowel. Nawa ko yung dowel dun sa crankcase para may guide. Kita nyo po, dowel. Dowel po tawag dyan. Yan po, ito po yung nagiging guide ng crankcase natin para hindi siya ma-misalign pag sinalpak sa engine. Ito naman po yung steel gasket. Sisira po kasi siya pag naiipit. So mas maganda i-fix na siya sa crankcase cover. Idea lang naman. Depende sa inyo kung i-grab nyo yung idea ko or hindi. Pero sa akin, tingin ko yun yung makakaganda at makakabuti sa unit ko. Ayan. Lagyan natin siya ng pandikit. Oops, naglag. Siguro konting portion lang para dumikit lang talaga. Huwag natin kapalan kasi ano lang naman siya, gasket. Para lang hindi siya matanggal lagi once na binabaklas natin yung CVT natin. Para fix na siya, hindi na siya magagalaw. Kasi masisira siya pag lagi siyang naiipit. Nasa sa inyo naman po yan kung i-grab nyo yung idea ko or hindi. Oops.
sa mga followers ko. Ayan, maraming salamat sa inyo. Yun, tapos na. At least hindi na siya matatanggal-tanggal. Tapos na, tabi natin siya. Malinis na rin siya. Next natin to, torque drive assembly. Ayan. Torque drive assembly natin. Ayan. Kitang kita po, tubig lang po ang ginagamit ko pang linis. Take note nga pala, hindi ako gumagamit masyado ng gasolina pag naglilinis ako ng CVT, pati crankcase. Kasi yung gasolina is nakakasira siya ng oil seal natin. Namamaga yung oil seal.
tsaka yung mga o-rings. Yan. Correct me if I'm wrong lang po, pero yun po kasi ang nalalaman ko kasi nung bata pa ako, naglalaro ako ng goma, binabad ko sa gas, namaga yung lumaki. Ganun din po siya, goma rin po kasi siya. Yan, kaya masisira siya sa gasolina. So yun. Must be na dry clean po bago nyo assemblein para malinis na malinis. Ang sarap bumuo ng makina lalo't pag malinis. Male torque drive tawag dito, male torque drive. Ito female. Yan. Yan po yung mga specification ng components. Ito po yung mga components ng CVT torque drive. Linis na ba? Then kailangan maripak natin yung bearing na yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya malagyan ng grasa. So stay tuned lang kayo habang nagpupunas pa ako. So yun. Ito. Yan po siya. And tsaka pag mag-check pala kayo ng torque drive, ito lagi check nyo clearance nya. Pag kumalog na siya ng ganun, ibig sabihin it's either palitin na ng oil seal. Yan, dalawa yan ibabaw ilalim yung oil seal na yan, or worn out na tong female mo. Then must be check lagi yung mga guides, yan, mga slider guides na yan. Nagkakaroon kasi ng kanal yan. Ito, siyempre high pressure ang niya, meron siyang extreme pressure, kaya kailangan niya ng lubrication. Yan ang lagi chine-check pag maglilinis ka ng panggilid. SOP yun, Standard Operating Procedure. And tsaka may lalagay yung pin. Yan. Kita po ba? Yan yung pin. Yan tawag. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo diskartehan tong pin na to, kasi yung iba nalalaglag. Ako kasi diskarte ko is 1 by 1, isa-isa lang. Hindi mo pwede siyang sabay-sabayin. Yun. Install natin siya dito.
naka-install na siya, no? Tsaka mo siya lalagyan ng grasa isa-isa para hindi siya nalalaglag. Grasa ito. Lithium complex. Kadalasan ginagamit para sa mga extreme pressure. Yan. So yun, no? Ito. Yan. Saan natin sila lagay dito? Ayan, no? Ayan. Flat. Yan. So hindi na malalaglag yung pin. Ganun lang po. Ayan, oh. Simple lang. Sa mga nagsi-CVT tune nga pala dyan, advice ko lang is mag-umpisa kayo sa stock grams ng unit nyo kasi depende yan sa engine build nyo. If kargado kayo, tsaka lang kayo magbago ng bola. Like sporty, example, nag-CVT set ka sa sporty. So mag-uumpisa ka magtono sa stock nya gramo ng bola nya, which is 10 grams. Kasi yun yung stock nya sa stock engine nya, sa stock na horsepower nya. Yun yung nakakabit sa kanya. Para makuha nyo yung tamang torque ng motor nyo. Kasi yung iba nagpapalit agad ng magaan para daw kesyo arangkada. Oo, maarangkada nga, pero pagdating naman ng dulo wala na, chope na, kasi namamatay na yung RPM nya sa sobrang gaan ng bola. Hindi niya na mapiga yung torque drive, kaya kailangan kukunin mo yung tempo ng pagbukas ng torque drive nya. So yun, ito na. Ito yung spring seat pa, isang technique sa spring seat. Yan. Yan, spring seat. Ako kasi naglalagay ako ng pandikit para hindi tumagas dito, hindi kumalat yung grasa. Kasi during na tumatakbo, umiinit tong torque drive, nalulusaw yung ibang grasa. Yun yung kumakalat, nagiging makalat yung ano sa torque drive.
dito sa upuan at naglalagay rin ako dito sa ibabaw para dito sa may o-ring, lumalabas din kasi dyan eh. So ito, diskarte ko to sarili, so hindi ko lang alam sa inyo kung susundin nyo, pero sa akin proven ko na rin to kasi matagal ko na ginagawa to sa unit ko since na hindi pa ako mekaniko talaga noon. Natututunan lahat. Yan. So, yun. Yan. Yan. Nilagyan ko siya sa itong upuan. Yan. Para silyado siya. Yan. Yun. Pak. Mga excess tsaka mo na linisin. Don't worry, hindi papasok yung pandikit dun sa loob ng ano dahil may o-ring pa siya. Yung o-ring ang magtutulak sa kanya, hanggang dun lang siya sa o-ring. So yun, itsura niya. Linisin na lang yung mga excess na pandikit. Yan. Buo na siya. Malinis, ang sarap hawakan kasi malinis, dry clean. Yan. Smooth na ulit ako na ito, panigurado to. Next is clutch lining assembly. Yan. Dry clean ulit natin siya.